Nagbalat kayong paggawa ng sapatos, nabalatan nating one-stop shop pala ng mga peking ID at dokumento. Nagkasanang operasyon ng mga otoridad. Abe, resibuhan na yan. Sa surveillance video na ito, kasama ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART ng Manila City Hall nitong May 19. Isang asset ang sinubukang magpagawa ng isang peking person with disability o PWD ID. Mapapansin ang isang babaeng nakaupo sa bangketa ng Quezon Boulevard sa Quiapo. Ang babae, may codename na Dada. Ito, si Ma'am Dada. Siya nakakapasok sa loob, hindi basta-basta nakakapasok. Ang asset, nakipagtransaksyon kay alias Dada. Kinukuha na yung detalye niya. Umalis si alias Dada para puntahan ang hideout kung saan gagawin ang peking ID. Sino ang mabubuking? Ang asset o ang target? Matapos ang higit kalahating oras, bumalik ang target na may dalang resibo. Nakikita niya ng finish ID, napot na po sa atin. Positibo ang ginawang peking PWD ID para sa asset. Agad pinlano ng operatiba ang gagawing pagsalakay. Mahuli kaya ang mismong mga sangkot sa paggawa ng fake IDs? Ang pineking PWD IDs makikitang hawig na hawig sa totoo o legit na IDs. Pwede niyo bang ipaliwanag sa kaharapan ng camera, ma'am, kung ano ho yung kaibahan ng orihinal at ng pinirata? Ito po, na fake IDs, kung titignan natin, ito po ay computerized po. Whereas wala po kaming ganong ini-issue. Ito po, ganun din ho siya. And at the same time, unang-una po, ang address po na nakalagay sa likod ay Quezon City. Na, dito pa lang po alam na natin na sila po ay hindi taga Manila. So, ipaliwanag nyo naman sa amin ngayon, mga ma'am, kung ano naman ho yung lehitimo, yun ho talagang legal na card na mula ho sa inyong tanggapan. Ang lehitimo po ay meron po tayo. Unang-una typewritten po siya. Typewritten po, kung makikita nyo po. At malinaw po ang pirma ng aming mayor at vice mayor. So, hindi po siya computerized, hindi po siya handwritten, at wala rin po siyang border. At ang address po ay lehitimong taga Maynila. At nakalagay pa po dito ang aming barangay number ng may hawak ng PWD. Sa mga tweet po, May control code po kaming ginagamit. nasan po yun dyan, ma'am? Yung control code na yan, Dito po ay sa naaayon po yan doon sa corresponding number po nung kanilang, halimbawa, anong city sila, anong lugar po sila or barangay. Malaki raw ang epekto ng mga peking ID sa mga business establishment pati na sa gobyerno. Ang mga ibinibigay kasing 20% discount ng mga business establishment ibinabawas o dinededuct din sa binabayaran nilang tax sa gobyerno. Pero higit na napagkakaitan ng benepisyo at pondo ang mga qualified beneficiary tulad ni Mang Arnulfo Borromero. 43 taong gulang at isang repairman. Nito lang nakaraang buwan nang mabulag siya matapos tamaan ng debris ang kanyang mata habang nag-aayos ng metro ng tubig. Ngayong araw, naabutan namin siyang nag-a-apply ng PWD card sa Manila City Hall. Tanggalan po kasi ako ng isang mata, na-operahan po. Sabi raw po, kahit paano, makakatulong daw po. Una, sinabi po sa akin, sa gamot, makaka-discount daw po. Tapos, meron daw po yata matatanggap na monthly po. 500 po yata, isang buwan. Pa-process na po natin yung ID nyo, sir. Maghintay lang po tayo ng mga 15 to 20 minutes. Makukuha nyo na po yung ID nyo. Ilang oras ang lumipas, natanggap na rin ni tatay ang kanyang PWD ID. Sir, ito po yung ID nyo, sir. Paki-check na lang po ng mga info nyo. Tama po ba yung address, birthday, parents, guardians, contact number and name po. Ang mga tulad ni Mang Arnulfo raw sana ang karapat-dapat na makinabang sa benefisyong 20% discount sa mga kainan, ospital, medical procedure at pharmacy, hindi ang ilang mapanamantala. Kaya agad ikinasal ang mga otoridad ng isang operasyon laban sa mga gumagawa ng peking ID at dokumento sa Maynila. Matapos ang ginawang test buy ng peking ID sa Maynila, ikinasal ng mga otoridad ang pagsalakay sa paggagawa ng Japake IDs. Ang narinig ko kanina, malakas makatunog yung mga target. Kaya masusing pinag-aaralan ng mga pulis kung paano isasagawa yung entrapment operation. Ilang saglit pa, tumulak na ang mga operatiba sa Quiapo, Maynila. Ayon doon sa pagkakaintindi ko sa briefing kanina, magkakaroon muna ng surveillance, isang ikot, then final briefing sa isa pang area bago tuluyang isagawa yung pag-atake. Sa surveillance video na ito, makikita ang isang karatula ng mga peking dokumento at ID na nakasabit sa silong ng subject na si alias Dada.
Muling nagsagawa ng test by ang mga operatiba. Anong sakit? Ay, ano ba mga sakit pwede ito mo? Visual. Pangalan, birthday, at... Ano babalikan natin, Tay? Ano ba? Ikaw nang pala? Birthday. Address. Manila yan, ha? Mabalikan, kinukuha na. Nang matunto ng hideout ng gumagawa ng peking IDs, Ayun na, ayun. Ay, sikreto yun na po. Hindi ako, Joey! Ate, huwag ka na malaki. O, diyan ka muna ha. O, sige, diyan ka muna ha. Sama ka muna sa amin ha. O, sumama ka muna ng maayos ha, ate ha. Bakit ako? Nakiupo lang ako dyan. kasabay ng paghuli kay alias Dada ang pagsalakay sa itinurong pagawaan. Sa harapan, nagbabalat kayo na pagawaan ng leather shoes ang tindahan. Pero nang pasukin ito, huli sa akto ang ginagawang peking dokumento ng isang lalaki. Sa tabi ay may computer, printer at pang-laminate. Picture mo pa yung ibang mga dokumento ginawa nila. Sige sir, picture kayo. Upo ka dyan. Oo nga, alam nyo naman bawal, may sakit ka pala, lalo yung kadalagang problema nyo. Ayun to. So, ngayon mga kapuso, kung nyo makikita, may nakita na akong ebidensya ang Manila Police District doon sa monitor ng cellphone. Meron ako naririnig na parang pineking PWD. Sa mga sa diploma. Nakuha mo na, maraming files mo. Dami to sir, nandito. Madami rin. Nasa computer. Na-interview natin ang isa sa mga sangkot umano sa paggawa ng peking IDs na si Ulysses Sakatani. Ano yung mga papeles, sir? Sa inyo ho ba yun? Yung mga illegal na piniprint dyan para ko makapag-claim sa Manila City Hall? Eh, hindi ko po alam kasi parang ano na lang yung dinala dito ng babae, kaya nagmamadali siguro yun. Okay. Ibig sabihin, sir? Sige, wala tayo pinagawa ng babae. Hindi naman namin yung sinasagot ng babae. Dito po, sinasabing nililimbag yung ilan sa mga PWD cards na naipepresent para mabigyan ng benepisyo yung mga kababayan nating nananamantala. Hindi naman talaga sila talagang PWD. Ito po, yung ilan sa mga ebidensya. CPU, printer, mga papeles. Habang pinoproseso ang paggawa ng peking dokumento sa isang bahay sa Quiapo, Maynila, may isa pang sinubukang salakay ng mga operatiba. Ayon sa impormasyon, dito po sa ilang palapag na bahay na ito na nasa loob ng Eskinita, dito pa rin sa area ng Maynila, isa ito sa mga sinasabing pinaglilimbagan o piprintan ng mga peking cards. At hinihina lang naroon pa sa loob yung tao, kaya nakapaligid pa rin ang puwersa ng Manila Police District. Dito na rin natin nakapanayam ang babae sa surveillance video na si Soledad Martinez alias Dada. Anong papel nyo rito? Picture po ako. So bakit dito sa illegal na gawain na ito? Alam ko po, hindi ganun natin. Anong sakit? Ay, ano ba mga sakit pwede ito mo? Visual. Pangalan, birthday, at... Nakikita nyo, itong mga pinunta natin, eskinita, mga residential na, mga apartment. So, ganun sila ngayon ka-ingat na magitago sa atin yung mga sinasabing paggawa. Hindi tayo titigil. Okay. So, pagka, halimbawa, makakuha tayo ng mga impormasyon na sa ganitong gawain, agad tayo magsasagawa ng mga operasyon na katulad nito. Tapos ang pamemeke dahil this time, it's for real. Kulong sa Manila City Hall ang mga suspect na kanilalang sina Soledad Martinez alias Dada, Ulysses Sakatani at Regina Bolante. Naharap sila sa kasong paglabag sa Article 172 o falsification by private individuals and use of falsified documents at Article 176 o manufacturing and possession of instruments or implements for falsification. 6 na buwan hanggang 6 na taon na pagkakakulong ang parusa sa sino mang magpapagawa o gagawa ng peking ID o mga dokumento. Ano masasabi niyo doon sa mga nagnanais na magpagawa, gustong makapanlamang, gustong makakuha ng ganyang klase ng mga bentahe, advantages? Sige po. Ito po ay labag sa batas at hindi po dapat tangkilikin. Unang-una po,
itong PWD ID ay libre. Kung kaya't hindi po nila kailangan pong mag-resort po na magbayad. Dapat lang pong ang mabigyan po ng tulong ay itong mga PWD natin na sadyang kaawa-awa. At yung kahihiyan po na para lang sa magkanong ibabayad nyo, para lang sa fake na PWD ID, para sa konting discount na nakukuha nyo po sa parking o sa mga restaurant man yan, lifetime po ang pwedeng maging kahihiyan yan para sa inyo.